Ikaw, oo ikaw, gusto mo ba maging videographer? Huwag mo nang subukan. Ikaw, gusto mo ba maging videographer? At hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Well, itong video na to is para sa'yo. Kasi nandiyan din ako nung nakaraan eh. Nandiyan din ako nung mga year ago, 2 years ago, I think. Nag-iisip kung paano ko sisimulan, no? Mahirap talaga yan. Pero itong video na to is yung step by step kung paano ako nagsimula maging freelance videographer. Hey, what's up? Ako nga pala si Chris. Well, Chris, formal name. Pero, Chok nickname. Isang freelance videographer dito sa Vegas. In short, bayaran na videographer. Kidding aside, for this video is ilalatag ko yung step by step paano ako nagsimula bilang videographer dito. Paano gamit, anong gamit ang una kong binili, paano ko una nagka-client dito. Well, hindi pa naman ganun karami ang client ko, no? Siguro ngayon, nag-i-start pa din. Nandun na tayo sa nag-i-start pa rin, pero pa-mid na. Ganun na yung ano natin ngayon, labanan natin ngayon. Pero yun nga sa video na to is pag-usapan natin kung paano ako nagsimula, paano ako nag-decide kung anong gamit ang bibiling ko, kung anong camera brand ang bibiling ko. Kailan ba ako unang nahilig sa video? Well, actually, nasa Pilipinas pa lang. Gusto ko nang gumawa. Kasi, syempre, uso sa atin yung mga wedding film sa Pilipinas, diba? So, syempre, napapanood mo kasi nasi-share na sa Facebook eh. And parang, alam mo yun, parang pumapasok sa thought ko na parang kaya ko rin gawin yan eh. Alam mo yun, kaya ko rin gumawa ng ganyang film, ganyang wedding video. Pero, syempre, wala akong gamit. So, you know naman, alam naman natin lahat, mga aspiring na videographer na sobrang mahal ng gamit. And ang hirap bumili lalo na pag nasa Pilipinas ka. So, ayun, mula noon, nagsimula na talaga doon yung parang gusto kong gumawa ng video. Pag nakakita ko ng isang video ng kasal, parang nai-inspire ako gumawa. Parang, alam mo yun, gusto ko subukan eh. Gusto ko siyang subukan. Pero syempre, walang resources. Hindi pa naman ganun kaganda yung mga camera ng cellphone noon compared mo sa ngayon na pwede mo na talagang gamitin pang video. Unang camera na ginamit ko, yung mga GoPro. Pero hindi siya sa professional event. Like, hindi siya sa wedding, hindi siya sa birthday. I think naaalala ko ginamit ko yung GoPro isang beses para gumawa lang ako ng highlights nun sa birthday ng pamangkin ko. Kasi first time ko nagka-GoPro nun. And then, yun, video lang ako. Trinay ko. Okay naman siya, pero hindi talaga siya, hindi mo talaga siya masasabi na para yun yung mga term na basta may video lang. Ganon lang yung arrive ng video na yun. Kasi syempre, GoPro, action camera yung GoPro, hindi naman talaga siya meant to be pang wedding. So yun yung pinakaunang subok ko na parang nag-edit. Kasi problema mo pa noon is yung saan ka mag-edit. Kasi syempre may bayad yung mga Premiere Pro. Noong time na yun, wala pa atang DaVinci Resolve, Final Cut Pro. Wala rin naman akong PC noon na para, alam mo yun, pag-install ng mga yun. Actually, inedit ko yung video highlights na yun na galing sa GoPro. Galing sa Premiere Pro. Pero sa alam mo yun, download na crack na Premiere Pro na hindi lahat ng features nandun pero magagamit mo siya pang edit, pang basic lang. Well, actually, kung isipin mo ngayon, kung mag-i-start ka mag-video, parang sobrang oversaturated na rin yung market. Pero why not, diba? Kasi kung gusto mo naman talaga siya gawin, tingin ko wala naman masama doon. Kahit sabihin mong sobrang dami ng videographer, sobrang dami ng wedding videographer, sobrang dami na nagbi-video sa event. Siguro sa akin, sinimulan ko lang siya kasi gusto ko talaga siya gawin. Kasi kung gagawin ko siya, kung isipin ko after lang sa pera, siguro hindi magiging madali. Kasi syempre, laging magiging picky ka. Parang iisipin mo lagi yung value ng gagawin mong video. Gusto ko talaga siya gawin eh. Makapag-start ako kahit isang wedding muna. Ganun para makuha ko yung feels, makuha ko yung gusto ko, magawa ko yung gusto ko, paano ko siya i-portray into a video, no? Ganun ako nagsimula. Wala pa talaga eh. Talagang nanonood lang ako ng mga iba't ibang wedding videographer, iba't ibang wedding video. Talagang nanonood lang ako. Sa skills kasi,
wala professionally kung sasabihin mo nag-aral ka ba paggawa ng wedding film or wedding film making. Hindi parang self-taught lang talaga. Nood YouTube, alam mo naman sobrang lawak na ng ano natin ngayon kung saan pwede tayo matuto. Ang dami-dami na. YouTube pa lang, number 1, nandyan na lahat. So yung skill siguro doon, nood ng iba't ibang mga gumagawa talaga ng mga wedding. Hindi lang ako nag-stick sa isa. So ayun, doon ako nagsimula talaga, nood ng iba-iba, mapa Filipino, foreign, tas pinag-mix ko na lang, no? Kumbaga, kung ano yung approach na gusto ko. Ganun yung parang pinoportray ko talaga. Kunwari, bago mag-wedding talaga, iniisip ko na kung anong gagawin ko. Mas madali sa akin pagdating sa editing. So pagdating naman sa gears, ito yung isang pinakamalaking decision na gagawin nyo kasi syempre kung bibili kayo ng pinakaunan yung gear, so kailangan nyo talaga mag-research ng kung anong best para sa inyo. So malamang siguro sa mga nanonood, maraming nagsasabi na number 1 talaga Sony. Sony kasi autofocus na Sony, as in solid talaga, grabe, no? Kasi nagkaunang camera ko pala dito, Sony ZV-E10, grabe yung autofocus niya and yung kulay niya sobrang linaw talaga. Pero kasi ikaw pa rin yung magtitimbang kung anong gusto mo, kung anong kailangan mo, kung ano yung kailangan mo sa isang camera. Kasi knowing Sony, talagang sobrang mahal yung camera, mahal din yung lens. Pero in fairness naman sa Sony, maraming mga aftermarket na lens na pwede mong bilhin. Sigma, ano pa ba, Tamron, madaming lens ang Sony, marami kang option. So yung camera body mismo, ayun, medyo pricey siya kung i-compare mo sa iba. Pero yun nga, sabi ko, depende sa needs nyo, depende sa kung paano yung style nyo mag-shoot. Isang malaking consideration do kung bibili ka ng unang camera mo, kung ano talaga yung mag-fit sa'yo, kung ano yung kailangan mo. Ang unang camera ko talaga is itong Lumix S5 2X. Dalawa lang pinag-compare ko, no? Sony and yung Lumix nga na S5 2X na silang dalawa lang pinag-compare ko. Inisip ko na kung magsa-Sony ako, ang mahal ng mga lens. Kumbaga, mahal ng body, mahal ng mga lens. Parang ang hirap sundan. Tapos isa pang kinonsider ko yung stabilization, no? So hindi ko kailangan agad bumili ng gimbal. Compared sa Sony na karamihan na nakikita kong naka-Sony is talagang naka-gimbal. Dito sa Lumix, once pa lang ata ako nag-gimbal, no? And napagod ako kasi ang bigat siguro. Well, kailangan ng adjustment period ng katawan mo para masanay ka sa gimbal. Pero ayun, nag-try ako mag-gimbal one time sa Cebu. Nakakapagod. Parang ang bigat-bigat ng dala-dala mo. Parang hindi pa tapos yung event, tinanggal ko na siya, nag-handheld na ulit ako. Kasi okay yung stabilization nitong na Lumix. Kaya, ayun, yun yung tingin kong pinaka nanaig, no, sa pagde-decide ko sa Sony versus sa Lumix. Pero may mga times din na parang napaisip ako, sana nag-Sony na lang ako. Pero, kaya ako nagpunta sa Lumix. Kasi nga, maganda yung specs ng S5 2X. And then yung price nila is, I think, mas mura yung Lumix. And then mas marami siyang features na may offer compared sa Sony. Pero anyways, sa Lumix na ako bumaksak talaga. Unang client ko, wedding, naalala ko nasa outlet kami noon ni Milan, naglalakad kami, then bigla may nag-message. Akala ko nga scam kasi syempre bagong gawa pa lang yung Facebook page ko noon, and then may nag-inquire ng wedding videographer daw. So syempre ako tuwan-tuwa, chinek ko yung Facebook nila kung legit ba. Ayun, okay naman, legit lahat, no? Tapos hanggang yun, sa makauwi kami. Wala pa akong kontrata nun, guys. Wala pa akong kontrata. Ang gusto lang nilang videographer kasi is number 1, Filipino, para madali ka usap, para alam mo yun, yung language barrier ba. Well, nag-i-English naman sila, pero iba kasi pag Filipino to Filipino yung no, kumbaga client ka, tapos yung videographer mo Filipino, mas madali. Para mas madali makapag-usap. Pag uwi namin noon, patulong pa ako kay Milan nung gumawa ng kontrata kasi talagang wala pa eh. Unang-una, isa pa lang camera ko noon. Pero kasi yung wedding nila nun is parang next year pa. So mahaba pa yung time ko para makapag-invest ng another camera. So pagdating sa pricing naman, number 1 na tinake in consideration ko is parang kailangan ko lang bumalanse sa iba. Kasi pag ibababa ko ng sobra yung price ko, masisira yung market ng mga ibang videographer dito sa sa range ng market dito sa amin. Number 1 yun, masisira yung market ng mga videographer. Number 2,
mamamark, sabihin natin na mababa yung presyo mo, marami kang booking. Pero magiging problema mo in the long run kasi is mamamark ka as, alam mo yun, maraming booking kasi mababa yung price. Nakasira ka na ng market nun, no? And then, sunod dun, nahihirapan ka ng magtaas ng price mo. So ako, nag-came up ako na hindi talaga ako nagbaba ng sobra ng price nun. No? Kumbaga, mid lang. Kumbaga sa mga experience na ang price nila ganito, ako nilagay ko lang sa medium dahil nagsisimula pa lang ako. No? So ayun, first booking ko, wedding, isang camera lang guys. Isang camera pa lang gamit ko nun. Isang camera pa lang ang meron ako nun. As in talagang parang sa isip ko nun, sige mahaba pa yung sabihin natin mga 12 months pataas pa ata yung window ko para magkaroon, makapag-invest sa another camera pa. Kasi sa Pilipinas kasi parang pag may kumuha ka ng iba-iba kasi, diba pag wedding sa Pilipinas sobrang dami. Dito kasi ang uso solo shooter ka. So siguro max na nga 3 eh. Pero yung pag 3 na yung videographer mo, 3-4, sobrang mahal na nun. So ang basic talaga dito sa US is either solo ka or 2 kayo. Yun na yung standard dito, no? So 3 pataas, medyo mataas na yung price nun. So yung kahit i-search nyo yun, makikita nyo yung price differences, no? And syempre, depende na rin sa services na i-offer, no? Pero usually pag basic lang naman talagang solo or 2 lang. After na magkasundo na kami, nag-book na sila, nag-down payment na sila. Ay, ang sarap talaga sa pakiramdam, no? Unang client ko talaga ng wedding. Tapos, parang sobrang saya kasi syempre yun talaga gusto ko gawin, wedding, no? And then, ayun, kaba. Kasi syempre, isa pa lang camera ko. Isang camera, tapos isang lens lang din. So, ayun, ang sumunod na nun is nagka-booking ulit ako ng 2 magkasunod. 7th birthday, and then another wedding, civil wedding sa San Diego. Tapos biglang nag-sale yung bilihan ng camera noon. Nag-sale yung S5 na Mark 1. Ang laki na sinil niya eh. So parang nabili ko lang siya ng $1,000 ata. Binili ko na rin agad para may pang second angulo na ako. The rest is history. Lahat ng mga gamit ko na to. Unti-unti ko na lang siyang nadagdag na simula nung nag-event na nga ako. Yung maghanap ka ng client talaga, yun yung mahirap, lalo na wala ka pang portfolio, wala ka pang maipakita na gawa mo. Yun ang pinakamahirap kasi syempre sino magtitiwala sa'yo. Kaya sabi ko talaga sa kanila sa unang nag-book sa akin, gawin kong maganda yung video nyo sa kasal nyo kasi sila yung pinakauna nag-book sa akin. Kumbaga talaga nagtiwala lang sila ng sobra sa akin. So yun yung pinakaunang struggle siguro, no? Maghanap ng client. Number 2, gamit. Kasi the more na wala kang gamit, the more na mahirap, no? Pero depende pa rin talaga sa inyo yan. Kasi sa ngayon ang dami na cellphone talaga, pwede mo lang gamitin pang video. Yung technology ngayon sobrang ahead na compared sa dati na wala, mahirap talaga mag-start. And then yun, every after ng gig ko, talagang may natututunan ako kasi minsan may mali ako nagagawa sa camera setting na pagdating sa nag-edit na ako, doon ko lang nalalaman. Ganyan, matututunan nyo rin siya in, pag kadatapos ng event nyo parang di talaga magiging perfect, no? Di talaga siya magiging perfect in a way. So, kailangan lagi kayong ready pag may biglang mga pangyayaring ganyan. Siguro, ang gawin nyo na lang approach lagi, lalo na kung bago. Kasi ako, nagawa ko na rin to, no, na parang, okay, may booking na ako. Yung mga parang sabihin natin 7th birthday. Kasi hindi ko masyado yun kasi medyo magaan lang yung 7th birthday. Kailangan pa rin talaga may nakaplano kayong gagawin. May nakaplano na kayo sa isip nyo na edit. Bago magsimula yung event, no, pumunta ka lang sa event, video ka lang. Hindi, pagdating nyo sa post-production, apakahirap kasi doon ka pala mag-iisip kung anong gagawin mong edit. Kailangan mo pa panoorin lahat ng video na kinuha mo. So doon ka palang gagawa ng story. Yun yung natutunan ko, no? Yun yung mga mali ko nagawa ng mga unang gig ko. And then after nun talaga, gumagawa na ako ng storyboard ko talaga. Bago ako pumunta sa isang gig, bago pa lang ako pumunta doon, bago ako umalis ng bahay, 1 week before the event, may storyboard na ako. Alam ko na yung gagawin kong edit. So yun yung nagpapadali sa akin. Ngayon, sa paggawa or sa pag-i-edit. Kasi matagal na nasa utak ko and then mas less yung masushoot ko. Hindi ko na kailangan nag-overthink na kulang pa ba yung video ko or may hindi pa ba ako nagagawa. Yun yung difference ng ako dati sa ngayon. Kung sa ngayon talaga ready na ako. Yeah, siguro wag nyong antayin na makumpleto nyo lahat ng gears gamit nyo
bago ako mag-start. Ngayon ako, nagsimula ako sa isang camera, isang lens. Actually, may libreng lens yun. So, ang main ko lang talaga is isang camera and then isang 24-70 2.8 na Sigma. Yun lang. Tapos, syempre, batteries. Kailangan mo ng batteries pang starting din. Practice ka lang din ng practice, shoot ka lang ng shoot. Kung anong tripan mong ma-shoot, kung anong trip mong gawa ng storya, gawan mo ng storya. Sanayin mo lang din yung camera mo. Kahit ako ngayon, inaaral ko pa rin yung camera ko. YouTube yung isa sa pinakamalaking tool na pwede mong gamitin. Nasa YouTube na lahat about sa camera mo, sa mga angulo, sa mga style ng shots. Ayun, YouTube, nandun na lahat. Ako, ganun lang din ako, YouTube, and then nood lang talaga na iba't ibang klase ng mga wedding film, birthday film. Yun, natututo na ako doon. And then, yun nga, sabi ng iba, maging professional ka kahit libre yan. Pero sa panahon ngayon, wala nang libre, diba? At sabihin mo, mahirap kasi unless kung best friend mo yan or something, diba? Okay lang magbigay ng service na libre. Pero kasi sa panahon ngayon, magbibigay ka ng libre, time, effort mo, tapos pag hindi pa nagustuhan, diba, parang sasama pa loob mo. Kaya much better na nagpabayad ka na lang. Basta ako, may sasuggest ko lang, as much as possible, wag natin itolerate yung, alam mo yun, kaibigan naman, libre na, ganyan. Wag natin simulan sa ganun kasi pangit ang magiging simula. Pero depende pa rin naman sa sitwasyon, no? So, gaya nga nasabi ko, kung best friend mo yan or kung sa mag-aanak, hindi ko masabi kasi masasanay di ba? Nandun tayo sa masasanay. As much as possible, mag-charge ka kahit magkano, no? Kasi syempre, effort mo rin yan, time mo rin yan, lalo na sa pag-edit, yun yung napakahirap. Maaaring wag ka magbigay ng libreng work unless kung gusto mo lang gumawa ng portfolio mo, that's fine. Pero yan, as much as possible, huwag kang magbigay ng libre kasi time, effort mo yan. Oras ang nilalaan mo rin dyan sa pag-video at sa pag-edit. And then yun, post mo lang yung mga gawa mong video online hanggang may makakakita at makakakita niyan. Ako, hindi ako magaling sa marketing sa social media, pero ayun, okay naman. May nakakakita naman kahit papaano, may nag-i-inquire naman. Pero kasi, hindi natin may iwasan na may mga lowball talaga. Siyempre, lalo na dito, Pilipino talaga. Kahit mabidyohan lang, ay mga word na yun, kahit mabidyohan lang, basta may video lang naman. Pero kasi, ang catch nun, pagdating ng dineliver mo na yung video, maghahanap ng ganito, maghahanap ng ganito, maghahanap ng ganito. Yun yung iniiwasan ko. Kaya, kung hindi sila okay sa price ko, then okay lang naman sa akin yun. Kasi, yun nga, gaya nga sabi ko kanina, number 1, hindi ko sinisira yung market. Ayoko sirain yung market. So, gusto kong maging fair sa lahat. Number 2, may tao or may client na para sa'yo talaga. Kung hindi nila kaya yung price mo, hindi nila afford yung kaya mong ibigay na services doon sa price na binibigay mo sa kanila, that's fine, okay lang yun. Kasi may client ka talaga na tutugma para sa'yo. Hindi naman sa ano yun hindi sa nagmamataas ka nun. Kumbaga, parang i-ano mo lang din yung service na ibibigay mo sa kanila. Tumbasan mo lang din ng price. Which is na hindi ka naman overpriced, hindi ka rin mag-underpriced, no? So, sa mid ka lang. So, sa ngayon, nandun pa rin naman ako, hindi pa naman ganun karami yung client ko. Parang, nandun pa rin ako, feeling ko nag-i-start pa rin ako, pero kahit pa paano. Kasi may mga inquiries na, may mga pailan-ilan na inquiries na rin, may mga naka-line up na rin ako na gigs. This September, meron na ako. 2 kami ni Milan. And then, next year, may wedding na rin ako. Sa December, may birthday na rin ako. Hindi po gagawin. And ayun, hindi ko pa rin naman masasabi totally na successful na ako sa pagiging videographer. Feeling ko na doon pa rin ako sa nag-i-start up. Siguro, masasabi kong successful na ako siguro pag, alam mo yun, yung sobrang dami ng booking. Kasi, magka-booking ka lang, sabi mo once a month, malaking bagay na yun. Hindi naman all year round may nag-e-event, and then syempre may wedding season lang din, and then birthday yun. Birthday yung madalas na talagang magkakaroon ka ng client, no? Kasi ayun, mas madalas na-celebrate yun compared sa wedding na hindi naman palagi may nagpapakasal. Though, sabihin natin pwedeng palagi, pero ayun na nga, sabi ko, oversaturated na rin yung market ng videographer. Kailangan mo lang mag-stand out, kailangan mo gumawa ng sarili mong style, and then pag nagustuhan nila, doon na magsisimula yun. Yun yung sa tingin ko. Yun lang naman sa tingin ko. Pero depende pa rin sa approach na gagawin mo. And so, yun, no? Kung ikaw gusto mo magsimula na maging videographer,
photographer, kung ano man yan. Well, pero yung pinag-usapan natin sa pagiging videographer. Yeah, simulan mo lang, no? Simulan mo lang. Kapain mo lang muna. Ramdamin mo kung gusto mo talaga, i-push mo. Kasi wala namang mawawala kung itatry natin, di ba? Kasi hindi natin malalaman kung magiging successful ba tayo kung hindi natin itatry, di ba? Well, alam ko naman maraming hadlang na parang number one dyan, yung budget talaga, pambili ng camera, ng mga lens, ng mga gamit mo. Kasi pagdaanan ko din naman yun, no? Pero madadaan mo naman sa unti-unti, no? Kahit nagsimula ka lang sa isang camera, basta ramdamin mo lang kahit hindi ganun kamahal na camera, pero kaya mong tapatan yung mga dinideliver ng mga existing na videographer na tingin ko magiging okay ka. Na yun, maraming salamat sa panonood nyo dito, no? And siguro next video, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga nabili kong gamit. Sa tingin ko naman is sa kailangan ko lang. Sa tingin ko naman is nasa 80% na ako ng mga gamit na kailangan ko. And ayun, maraming salamat sa panonood, and kung ano man yan gusto nyo, try lang ng try.